church. Let's worship the Lord. Hallelujah. We give thanks to Jesus. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Pwede mo bang mataas po natin palakpakan po ang Panginoon? God deserves our highest praise. Hallelujah, God. We praise the name of Jesus. Let's sing it out. Greater than the ocean's deep, greater than the highest mountain. Lord, I believe you are greater than the world I see. Yeah, Jesus, you're above everything, and your spirit is alive in me. Yeah, with you I can do anything. You're greater. Jesus, you're greater. Come on, people of God, sing it out. Hey. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Let's sing it out. God is greater. Greater than all expectation, greater than my wildest dream, far beyond my comprehension. Lord, I believe you are greater than the world I see. Yeah, Jesus, you're above everything, and your spirit is alive in me. Yeah, with you I can do anything. You're greater, Jesus, you're greater. Come on, church. Hey, hey. Oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Let us rejoice. Whoa, oh, oh. There is no one like you. Oh, oh. No one can compare to you. Oh, oh. Jesus, you are greater. Oh, oh. Than everything. There is no one like you. Oh, oh. No one can compare to you. Oh, oh. Jesus, you are greater. Oh, oh. Than everything. You are greater. You are greater than the world I see. Come on, church. Jesus, you're above everything, and your spirit is alive in me. Yeah, with you I can do it. Come on, church. You're great. Hallelujah. God is greater. Come on, church. We have reasons to rejoice. Sabay-sabay po tayo pumalakpak sa ating pong Panginoon. Come on. Hey, hey. We love your presence, Jesus. Come on, praise church. Here we go. There is no one like you. No one can compare to. Jesus, you are greater than everything. There is no one like you. There is no one like you. No one can compare to. Jesus, you are greater than everything. Let's sing it out. You are greater than the world I see. Yeah, Jesus, you're above everything, and your spirit is alive in me. Yeah, with you I can do anything. You're greater. Oh, Jesus. When I think about your goodness, oh, my heart is overcome. How can I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me. Hallelujah. And it caused my heart to praise church. Here we go. It's you make me come alive again. 'Cause you make me come alive again. Sabay-sabay po tayong tumalon at sumigaw. Whoa, this is the moment. Whoa.
Jesus. Oh, we thank you, God. So come on, everybody. It's time to celebrate. We will never stop singing. Oh, and lifting up your name. 'Cause you keep on loving me. And it caused my heart to sing. 'Cause you make me come alive again. Come on, praise church, let's rejoice. You make me come alive again. Hey! Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. You are my breakthrough. Hey! I praise you. I praise you. Jesus, we praise your name on high. Oh, you are good. You are good. You are good. You are good. Singing, you are good. You are good. You are good. You are good. Come on, church. Sino po nagkasabing mabuti po ang Panginoon? Pumalakpak. In every circumstance, God is faithful. God is good. Sabay-sabay po tayo. Praise church. Whoa! This is the Come on. moment. Oh, Come on. You are my breakthrough. I praise you. I praise you. Whoa! This is the moment. Everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. 1, 2, 3, come on. Hey! Oh, Jesus. Sabay-sabay po tayo lahat. God is good. You are good. You are good. You are good. You are good. Singing, you are good, God. You are good. You are good. You are good. Hallelujah. Come on, church. God is good. And His love endures forever. Hallelujah. Isa nga pong pinakamalakas pong muling palakpak para po sa ating Panginoon. Come on, church. Come on. We are entering in this new season. Amen? At sa lahat po ng pagkakataon, ang buti-buti po ng Panginoon. Kahit saan po nating tignan. Sige po, pumalakpak po tayo. Para po sa Panginoon. God deserves our praises. And as we worship God, we will continue to offer our lives to Jesus, the author and perfecter of our faith. Let us worship the Lord. Hallelujah. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours.
on, church. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Sing it out. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart and all of my praise, my heart in my hands, my heart in my hands, I lift it to you. Come on, praise church. Oh, Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Oh, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are His lives we're living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Choose it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer. Come on, people of God. Let's worship the Lord. Lord, I offer my days to you, lifted. Hallelujah. God deserves our praises. Hallelujah. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Come on, church. Come on, church.
when you deliver every time. On mountain tops, you stay the same. In valleys low, you never change. Come on, church. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident the season. Hallelujah. Your faithfulness remains. God is faithful. We love you, Jesus. You go before me to prepare a blessing. You made a way. It's more That I could imagine, more than I can fathom or comprehend. On mountain top, you stay the same. On valleys low, you never change. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. Your faithfulness remains. Oh, hallelujah. Come on, church. Lift up your voice to the King of Kings, to the Lord of Lords. We praise the name of Jesus. Hallelujah. Let us declare, God of my present, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my present, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my present, God of my future. All together now, come on, church. You write my story. Hey, you hold it all together. God of my present, God of my future. You write my story. Come on, people of You God. hold it all together. God of my present,
on, church. Come on, church. Come on, church. We serve a God who is faithful. We serve a God who is good. We serve a God who is powerful, who deserves all praises. You are the Alpha and the Omega. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle. You hold it Come on, church, let's declare in this house. You are the You hold it all together. You are the Alpha and the Omega. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle. You hold it all together. You hold it all. You are the Alpha. You are the Alpha and the Omega. You're in the middle. You hold it all together. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. Your faithfulness, remains. Your faithfulness remains. Come on, church. Let's lift up the name of Jesus. Come on, church. Come on, people of God. Shout your praise to the King. Oh, praise His name. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, huwag po natin putulin ang presensya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Sinabi po sa Book of Daniel, nagsisimula pa lang tayong manalangin, tinutugon na ng ating Diyos Ama ang ating mga panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Aming Ama, maraming salamat po. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Lord God, we praise you and we glorify you. We thank you. Hallelujah. 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 Holy is your name, Father God. Holy is your name. Maraming salamat po, aming Ama, sa umagang ito na muli ay pinagbigyan mo kami na makatayo sa inyong presensya. Salamat po sa buong linggo na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Sa mga pagsubok na aming dinaanan, pero napagtagumpayan namin dahil nandyan ka sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Maraming salamat aming Diyos na buhay. Sa inyong Holy Spirit na lumulukob sa lugaring ito, maraming salamat po. Hindi po aksidente na nandito kami. Kami po at ang bawat isang kaluluwang naririto ay tumatayo ngayon sa presensya mo dahil tinawag mo kami sa pangalan. Hallelujah. Maraming salamat. Tunay nga napakabuti mo sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon naming Ama na makarinig ng salita mo. Kaya't itinataas namin ang bawat isa, ang isip at puso ng bawat isa na naririto ngayon. Nawa, Panginoon ko, ay buksan mo at hayaan mong pumasok ang salita mo. Bigyan mo kami ng mapagpakumbabang kalooban, ng mapagpakumbabang puso upang tanggapin ang salita mo at maisabuhay namin ang anumang ituturo mo sa amin ngayon. At higit sa lahat, aming Ama, itinataas namin ang aming speaker na gagamitin mo, Panginoon ko. Nawa, Lord, ay puspusin mo siya ng inyong kapangyarihan. Gamitin mo siya, Lord God,
upang ang salita mo lamang ay lumabas sa kanyang bibig, Panginoon ko. And tinataas namin, Lord, ang lugaring ito. Iwinawaksi namin ang gawain ng anumang gawin ng kalaban. Nananalig kami na hindi magtatagumpay ang anumang balakid sa gawain ay pinagkatiwala mo sa amin. Muli, Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. To new levels, my faith is going to new levels. I will give like I have never given before, until I see what we have never seen before. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. You're so amazing. You're so amazing. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. You're so amazing. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. You're so amazing. po natin ating Panginoon. Alright, sige po. Last Sunday po, we celebrate our 23rd anniversary. Amen po ba? Sino po dito mga naka-attend ng ating 23rd anniversary dito sa church? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Sabi nga natin, tayo po ay nag-celebrate ng 23 anniversary natin. And we believe we are entering sa new season ng church natin. Amen po ba? And as a church, naniniwala po tayo, new season, pero yung faithfulness ng ating Panginoon sa bagong season na to ay hindi nagbabago. Amen po ba? Tapat ang Diyos sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin. In any season, whether you are down, pinagpapala, ang Diyos ay tapat sa lahat ng season ng buhay natin. So, nung last week, meron po tayong guest speaker. Ano po pangalan? Pastor? Adet. Okay? Adet. No, may sinabi siya doon na sobrang nag-strike lang po sa akin. Sobrang nag-strike lang sa akin. Sabi niya, new season. Kapag new season daw po, meron kang kailangan gawin. Amen po ba? Kasi, ganito po yan.
Hindi natin mararanasan ang new season ng buhay natin kung wala po tayong gagawin sa buhay natin na bago. Tama po ba? And as a church, may question po ako. How many of you, sa oras na ito, or sa darating, sabi nga natin, nilalakaran na natin ang new season ng buhay or new season ng church na gagawin ng ating Panginoon. Ngayon, ang question is, sino dito gusto niya masaksihan at maranasan yung new season na sinasabi sa church natin? Amen po ba? At lahat tayo ay gusto natin maranasan yung new season na yun. Pero may problem. May problema tayo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may problema tayo. Bagong season, may problema ka agad. Tama po ba? Okay? New season, may problema ka agad. Ito yan. Sabi nga natin, gusto natin maranasan yung bago. Gusto natin makaranas ng kakaiba. Ang question, ito yung magiging problema. Kung same things pa rin ang gagawin natin, hindi natin mararanasan ang new season ng church natin. Amen po ba? Sabi natin, new season, may kailangan kang gawin. May kailangan kang baguhin. May kailangan kang i-adjust for you to experience the new season or the new season ng simbahan natin. Kasi kung same thing lang ang gagawin natin, walang magbabago po as a praise church. Magiging tema lang po ang new season. Para magkaroon na tayo ng team. Hindi siya magmamanifest kung walang magbabago sa mga gagawin natin. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na may kailangan tayong baguhin for us to experience the new season ng church natin? Amen? So ngayon, ito ang kailangan natin baguhin. Sabi nga natin, new season. Panibagong yugto, panibagong bagay. Sino dito nanonood ng Netflix? Sino po ito nanggigigil kapag may season na yan? Sino na po excited na makita ang second season ng All of Us Are Dead? Ang tagal na po, no? Nakakagigil. Kapag may new season, parang bitin. Diba? Kunyari, 8 episode, kala mo tapos na. Yung pala, biglang may boom. Ihintay mo yung panibagong season. Ang tagal. Pero kapag dumating naman, yung panibagong season, you are so excited. Tama po ba? Minsan natatapos mo ng isang upuan yan sa isang araw. Tama po ba? Sino dito nakakatapos ng isang season sa isang upuan? Ako po. Nung nilabas yun, isang upuan, lalo na yung isa ba yun? Border, Alice and Border, Borderline. Tinapos ko po talaga. Tinapos ko ng isang upuan. Sabi ko excited. Nakaka-excite kapag may new season, tama? So ngayon, ano ang kailangan natin baguhin as church? At dito sa church, ano kailangan natin baguhin? Ano yung may kailangan tayong baguhin? New season, new passion. Amen po ba? Kapag nag-enter tayo sa new season, kailangan mo din i-renew your passion to serve God. Same thing lang ang mangyayari kapag pinagpatuloy mo lang. Walang mangyayari sa atin kung same thing lang ang gagawin natin as a church. Yung dati mong passion, ganyan pa rin sa new season. Walang mangyayari dyan. Ganun pa rin. Kaya napaka-importante sa bawat isa dito na baguhin natin, i-adjust natin for us to experience the new season in our life. Especially sa ating church. Right? So, gusto ko po simulan, ano pa lang po yun? Introduction pa lang po yung sinasabi ko. Hindi pa po tayo nagsisimula. Kumbaga, hindi pa tayo napupunta. Ngayon, simulan natin to sa ganito. Sabi ng isang pastor na pakinggan ko,
Ang church daw po ay parang isang sport event. Sabi niya, parang American football. Sino po dito nakapanood na ng American football at pamilyar? Siyempre, wala. American nga di ba? Alam lang natin na mayroon football. Tayong ginagawa. Pero iba yung football sa American football. Ngayon, gagawin natin, okay? Gagawin natin to, okay? Sa ating pinaka-pamilyar na sport dito sa Pilipinas. Which is, pakita natin, ano ba naglalaban ngayon sa NBA? Pakita natin ngayon sa championship. Come on. So, mamaya na kuya. Mamaya na kuya. Sino dito, ngayon, pakita na natin sa NBA. Nakita na ba? Wala, okay. Sila po yung magkalaban po ngayon. Right? Sino po dito ngayon nagpapaka-bandwagon? Ako, talo ang Lakers eh. Talo ang Lebron ko. Talaga umiiyak ako. Wala. Sabi ko, boring yan. Okay. So, sino po dito ang Celtics fans? Pero ngayon, magpapakaano muna ka, bandwagon. Doon muna tayo sa Dallas Mavericks. Amen po ba? Doon muna tayo ngayon. Para enjoy pa rin tayo sa NBA. Okay? So ngayon, sino po dito nakanood ng live ng basketball po? Whether sa PBA, UAAP, NCAA, or ligang labas. Sino na po nakapanood? Taas ang kamay. Hindi pa po tayo nakakanood lahat. Wala bang court? O taas ang kamay, sino po nakapanood dito? O, lahat naman siguro tayo nakapanood na ng basketball. Dalawa lang ang napapansin natin. 2 tao lang meron doon. Ano po? Yung mga fans at player. Right? Ano mas marami? Yung fans o yung player? Okay, sila yung mga nakaupo lang pero sigaw ng sigaw. Tama? Woo! Chini-cheer nila yung team nila. Yeah! Pag nakakashoot, kapag naman nanggugulo, tama po ba? Okay, ginugulo yung player na ginagano, ginagano pa talaga yung mga hawak nila. Kaya inaasar yung mga player. Sila yung mas marami, pero yung mga nagga-grind talaga sa court, ilan lang? Kung titignan, 10 lang po sila. At kada team, ilan? 5 lang. Pero minsan, nakakalungkot, yung mga meron, minsan, sila pa yung marunong sa player. Sila pa yung mga marunong sa coach. Dapat, gato yung ginawang play eh. Dapat di niya tinira, dapat pinasa niya. Tama, yung mga meron, sila yung maraming sinasabi. Samantalang yung mga player, talagang ang focus nila is to win the game. Sila yung nag-grind. Sila yung talagang, sige, kailangan natin manalo. Focus on the game. Wala sinasabi. Kung meron man sinasabi, yung play nila. So ngayon, parang sa church, ang tanong, are you a fans na nakaupo lang, sigaw ka lang sigaw, or are you a team player? Gets? Are you a fans na sigaw lang, pero ang tanong, are you a player na nakakatulong sa pagbabago dito sa loob ng church? Pero alam niyo po, nakakalungkot po, there's so many po talaga ngayon na sila, pag nasa church nakaupo lang, pero hindi sila kasama sa game. Kaya ngayon, sa new season ng buhay natin, sa new season na tinatakbo natin ngayon, I pray, kung dati nakaupo ka lang, sana ikaw din ay maging team player ng ating church. Ano ang focus natin? To make disciple. I pray na maka-get in the game ka sa pinapagawa
ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung dating nakaupo ka lang, ngayon, ikaw na ngayon ang kikilos to expand the kingdom of God. Amen? Kaya nga sabi natin dito sa verse ito, and ito yung very reminder sa atin. Nire-remind sa atin ng ating Panginoon. In this new season, ito yung gusto niya sabihin sa atin. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. So whatever you eat or drink, or whatever you do, do it for the glory of God. Amen po ba? Praise Church? So ibig sabihin sa lahat ng ginagawa natin, kumakain ka man, umiinom ka man, ano ang ginagawa mo? Do it for the glory of our God. Hindi mo ginagawa ang isang bagay nang wala lang. Amen? Hindi mo ginagawa ang isang bagay ng palamya-lamya lang. Ginagawa mo to ng buong lakas because we give glory to our God. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Yan ang gusto ng ating Panginoon. Sana wag tayo mag-serve sa secret service. Pag tinanong ng iba, saan ka nagsiserve? Pastor, nagsiserve ako sa secret service. Pastor, gusto ko lang sa likod lang ako. Pastor, gusto ko lang yung, chill lang. But the problem is, minsan nagiging excuse mo yun. Yun ang nagiging problema natin. Na hindi mo alam, baka hindi mo na nagagawa yung pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya ngayon, pag-uusapan natin is all about serve. Sabi nga natin, serve. Okay? Lahat tayo sa new season na to ay matuto na mag-serve. Sabi nga natin, kung gusto natin maranasan ang new season, lahat tayo kasali. Amen po ba? Praise Church! I pray sa panibagong season na to, lahat tayo ay kikilos to expand the kingdom of our God. Hindi lang si leader, hindi lang si pastor. And gusto ko po itong ipasa sa inyo. Because nga nasa new season tayo. Dahil kung hindi natin babaguhin yung ginagawa natin dun, walang magbabago. Amen? So ngayon, ano yung number 1? Number 1, serve, solve problems. Naniniwala po ba kayo na ang pagsaserve ay nakakasolve ng problema? Right? Sino po dito naniniwala na ang pagsaserve sa ating Panginoon ay nakakasolve ng problem? Sabi nga natin, as we walk through the new season ng church natin, makaka-encounter tayo ng problema. Tama po ba o mali? As we grow as a church, makaka-encounter tayo ng problema. Why? Sabihin niyo bakit? Why? Bakit, Pastor? Sabihin niyo yan, 1, 2, 3. Bakit? Ito yan. Lahat tayo ay iba't ibang ugali. Dito sa church, iba-iba ang ugali natin. Tama po ba? Right? So yun pala, problem na yon. But serve, solve, problem. Anong kailangan natin? Iba-iba ugali natin. We need to embrace as a church yung problem na yon. Tama? Ito lang katotohanan. Kung naghahanap kayong perfect na church, sorry, kahit saan kayo pumunta, pinakamalaking church, pinakamagandang church, okay? Walang perfect na church. Tama po ba? Sino po dito, sinasabi niya, may perfect na church? Bakit? Sabi nga natin, una-una, walang perfect na church. Ito nga, iba't iba ang ugali ng tao. Ngayon, the question is, dito sa Praise Church, dahil walang pwede naman puntahan sa pagsasolve ng problem. Ikaw ang solusyon o ikaw ang problema. Nasaan ka dun?
Are you a problem solver or ikaw ang problema? That's the real question. Saan ka dun? Sa dalawang yun. Pastor, nasa gitna. Minsan, problem solver. Minsan, problema. Pwede ba yon? Pili ka lang dun. Okay? At nangyayari yan sa lahat ng church. Ngayon, church, ingat lang tayo dito. Ingat tayo sa mga ganitong tao. Sabi nga natin, iba't iba ugali natin. Iba't iba ang ma-encounter natin. Are you a problem solver o ikaw ang problema? Ingat kayo sa mga ganitong tao. Makaka-encounter kayo nito. Kanina nagtanong ako sa isang youth, kasi narinig ko to lagi sa mga itong term na to eh. Yung gaslight na word, alam mo yung gaslight? Naririnig ko lang to sa mga, sabi ko, Beric. Nasabi ko na. Beric, anong ibig sabihin ng gaslight? Kasi mamaya magkamali ako, kala ko sinisindihan lang, boom. Eto ingat kayo sa mga ganitong tao. Ito ang indication ng isang problemang tao. Magkukwento siya para, okay, ikukwento niya ang isang bagay para magmukhang pangit ang ibang tao. Ano pa? Ito yung mga pag kunento mo, ay, ganun ba? Ay, oo nga, ganun siya. Ay, oo nga. Yung pag nagkwento sa'yo, ingat tayo sa ganun. Or in other term, ito yung mga may victim mindset. Akala mo kinawawa. Akala mo dinurog sila. Akala mo binarubal sila. Alam niyo, pero ito yung totoo Hahanga ako sa isang tao kung kaya niyang ikwento yung totoong nangyari at ano rin yung problema sa kanya. Right? Huwag tayo basta-basta maniniwala. Magkakaroon tayo ng problema sa ganyan kapag naging ganyan ang culture natin. Pag hindi natin binalanse ang lahat ng bagay, pinakinggan mo lang yung kabila. Sabi nga natin, bakit tayo may dalawang tenga? Para pakinggan ang both side. Baliwala ang dalawang tenga mo kung isang side lang ang pakikinggan mo. Amen? At hindi makakasolve kung isa lang pakikinggan natin. Siguro kung ganito, if you want to be a problem solver, kapag sinasabi niya ng pangit sa isang tao, stop. Better to talk to that person. Huwag mo na sa akin sabihin. Amen? Praise church? Kapag ganun na, nagsasabi ka na ng pangit, talk to that person. Kaya ngayon, praise church, kapag ganun ang mga kwentuhan, kapag may nagsasabi na sa ngayon, be aware. Hindi lang sa labas nangyayari yan. Minsan, sa church yan. Huwag ka nang tumingin sa katabi mo, hindi siya yan. Hindi siya yun. Hindi siya yun. Right? At sa Praise Church, confident ako, walang ganyan. Kung walang ganyan sa Praise Church, pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? It's time to go to the new season. At mapunta tayo to be a problem solver. So ngayon, as a church, ano ang kailangan natin isolve? Alam niyo ba totoo lang, dalawang bagay as a church. External and internal. Dalawang bagay. Ano yung external? Kung ano yung nakikita mo sa paligid. Let me give you one example. Minsan, nakita niyo po ba yung box ng mga basura natin yan nung kailan? Nakita niyo po ba? Kung nag-church, ang sumasalubong sa atin, hindi usher. Yung mga box ng basura. At galing po yun sa isang restaurant
sa 10th Avenue. Ay, sabi ko, ang galing nila, no? Inakyat nila yung basura dito sa 6th floor. Kaya minsan nyo, ang mag-welcome sa atin, welcome to Smoky Mountain, no? Minsan mapapaganong ka lang eh, no? Tapos isa pa, ang ginawa, alam nyo ang ginawa ng ano natin dyan, main? Ang ginawa ng main dyan po, sumulat ang admin natin. Sumulat ang admin natin para ireklamo. Iyan nyo po, after, before tayo mag-anniversary, nawala. Sabi ko, kumilos ang Diyos sa admin ng Victory Mall. Sinipag, luminis. Amen po ba yun? Pero sa elevator, wala na po tayo magagawa dyan. Ang magagawa lang na po tayo may sarili-sarili tayo harness. Gusto nyo po ba yun? Okay? Isa-isa tayong ginaganon ng mga... Alright, para mapabilis. Pangalawa pa, tuwan-tuwa ako nun. Alam nyo po yung youth con, nagulat ako sa asawa ko, sumigaw daw. Ah! Ang lakas na sigaw ng asawa ko. Nakita ko yung asawa ko, nakaupo na sa ibabaw ng rep dun sa gilid. Sabi ko, ba't naka? Tungtong na si Grace dun. Yung pala, hinabol ng 2 aso. Sabi ko, mahal, hinabol ako ng 2 aso. And then, sinulat po natin yun. Ginawa ng paraan, awa ng Diyos, kagabi, nandyan pa din siya. Okay? Awa ng Diyos, naglagay na po siya, beware. May aso daw. Sabi ko, pambihira naman, hindi niyo na natanggalin yung aso dyan. Sino na po nahabol ni hotdog dito? Pangalan po kasi ng aso, hotdog. Yun po yung pangalan niya. Sino po dito, nahabol na? Sige, sino dito, nakaramdam ng landmine kapag naglalakad ka? Ano ibig sabihin ko? Poops ni hotdog. Kayamanan. So, sumulat din po ang admin natin. Gawa na. That's external. Na kailangan. So ngayon as a church, ano nakikita natin kailangan maitulong sa church natin? Na kailangan natin baguhin. As we enter in the new season, sabi nga, serve, solve problem. Kagabi, yung mga youth natin dito, okay, they volunteer or they naglinis po sila. Na kahit papaano, medyo malinis. Hindi malinis na malinis, medyo malinis. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Serve, solve, problem. So ano naman po internal? Ito na naman yung internal. Sino po dito may life group? Taas ang kamay. Okay? Lahat tayo may life group. Alam niyo po, ano na naman po, ang sinusolve naman yung sa eternal, syempre kung ikaw nag-share ka, may problem ka, kapag nagsiserve ka, no, pinupunta mo yung ka-life group mo, tinatanong mo siya, dinadamaya mo siya, at tawag doon is pagsaserve. So, ibig sabihin, natutulungan mo yung tao. Sino po dito proud na natulungan siya ng kanyang life group leader? Lahat tayo, kaya tayo nandito because may life group leader tayo na umalalay sa atin. Kaya nga sabi dito sa Philippians chapter 2 verse 4, sabi dito, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Praise Church, ito na sana maging bagong mukha natin. Na hindi lang yung sarili natin ang tinitingnan natin, kundi yung interest ng iba. Amen? Basagin na natin yung culture natin na, wala akong pakialam, hindi namin problema yan. Praise Church, pag may isang bumaksak sa atin, sana, lahat tayo, kasama nun. Amen? Kaya serve, solve, problem. So ngayon, number 2, sabi natin, number 1, solve problem. Number 2, sabi dito, ensure devotion. Okay? So may bababasa lang po ako sa inyo. Ang hirap nitong basahin, kung sakali, baka babasa nyo po. Kasi ito po yung Greek word eh. And I want you to share lang kung anong ibig sabihin nito. Pakita natin itong slide na to, kuya. Pakibasa nga po na sabay-sabay in 1, 2, 3. So, ayan po yung Greek word. Mahirap kayo. Pro. Pag binabasa ko kasi Grace, ganito pagbasa. Pro, reo. So, ayan po yung Greek word. Ano po ibig sabihin po niyan?
Sa ibig sabihin po niyan is to devote being strong or firm toward anything to endure. So ano po ibig sabihin natin dito? Ito po yung talaga i-devote natin ang sarili natin sa pagsaserve natin sa ating Panginoon. So ang tanong, are you devoted sa pagsaserve mo kay God? Kamusta yung passion mo sa ating Panginoon? Hindi natin mararanasan ang new season. Kaya, hindi natin mararanasan ang new season kung hindi natin babaguhin yung pagsaserve natin sa ating Panginoon. Kung same thing pa rin. O yung passion mo. Right? Meron dito, nasa new season ka na, same passion pa rin. Hey, Pastor, ride lang ako. Hey, Pastor, dito lang ako. Na akala mo, minsan, sa daming nagsaserve, minsan, ang gusto mo lang, sa likod lang ako, Pastor, pero ang totoo lang, hindi mo nagagawa yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Praise Church, kamusta ang puso mo sa ating Diyos? Nag-aalab pa ba ang pagsaserve mo kay God? Or, papatay na. Go with the flow ko na lang. And if we want to experience new season sa church natin, kailangan lahat tayo magbago ng passion. Ensure devotion. See to it na mahal mo ang Diyos. Yun talaga sinasabi na kahit anong mangyari sa akin, kasi ang problem ito sana sa new season, wala nang ganito. Minsan, on fire ka, kasi okay ang lahat. Pero kapag naging hindi okay ang lahat, nawawala ka. Sana hindi ganyan ang season natin. Kahit anong season, whether good, pinagpapala, or hindi, praise church, patuloy tayong mag-serve sa ating Panginoon. Amen po ba? So katulad nitong verse na ito na babasahin ko, kilala niyo po ba si King David? Sino po dito nakakakilala kay King David? Taas ang kamay. Yung iba hindi kilala si King David. King Nebuchadnezzar, kilala? Mas kilala po nila. Hindi, joke lang. Okay? Si King David, kilala niyo po siya. Sino po siya? Si King David ay siya ang pumatay kay ano? Kala ko kay Benaya. Okay? Kay Goliath. No? Siya yung pumatay and then naging king siya. Imagine nyo, hari na to. Kasi may isang event sa buhay niya na sinabi niya kay Aranawa, sabi niya, okay, kailangan ko kasing magbigay ng offering sa Lord. I pray, praise church, dumating tayo sa point na ganito. Sabi ni Aranawa, may-ari, sige David, kunin mo ang lahat diyan, lahat ng kailangan mo, oxen, panggatong, kunin mo for free. Sino po gagawa nun? Sino matutuwa nun? Kunin mo lahat for free. Sino po matutuwa nun? Praise church. Free. Ayaw nyo ng free? Siyempre, kukunin mo yun. Okay, lahat na yan, kunin ka. Minsan tayo, hanggat kasi, di ba kapag tayo, no, sa mga handaan, hanggat may malaking plastic ka, nakakantahan ka ng balutin mo ko, di ba? Okay? Hanggat may kasya, sige lang, kuha ng kuha. Right? Hanggat okay. Gusto natin yung free. Pero, praise church, sana dumating tayo sa point na katulad ng mentality ni David. Ano sabi ni David dito? Sa 2 Samuel chapter 24, verse 24. But the king replied to Aranawa, no, I insist on paying for it. Hey! Ayoko ng libre, babayaran ko yan. Sa atin, minsan, hindi babayaran ko na. Pag sinabi naman ng may-ari, hindi okay lang. Minsan, hindi ka na nag-a-attempt ulit na na bayaran. Hindi, okay lang. Pag sinabi na lang may-ari, wag mo na bayaran, diretso na kagad sa bulsa mo. Sige, salamat. Tama? Pero ito si David, no,
Ano yung sinasabi niya dito? Ang ganda na sinabi ni David dito. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. The question is, sa bawat isa dito praise, are you serving God sa buong puso mo? Ginagawa mo ba ang pinakamainam para sa Lord? Ginagawa mo ba ang pinaka-the best mo para sa Lord? Ginagawa mo ba talagang yung sacrifice? That cost, Lord, gagawin ko lahat. Tutugtog ako, that cost me nothing. Pag-aaralan ko, gagawin ko. Sa outreach, ginagawa ba natin ang pinakamainam? Na katulad ni David, Lord, gagawin namin to sa outreach because hindi ako magsasacrifice sa'yo o magsaserve sa'yo. That cost me nothing. Baka nasa new season na tayo, konting may mangyari lang, ayoko na mag-serve kay God. May konting hindi pagkakaunawaan. Ayoko nang mag-serve sa Lord. Konting pagod, ayoko nang mag-serve kay Lord. Praise Church, ano yung damit natin na ibinigay? Mahal yung damit na ibinigay natin. Ano yung damit? Ano nakalagay doon? Warrior. Kaya ba tayuan ang pagiging warrior ng ating Panginoon? Kapag ang warrior, kahit nasusugatan, kahit may problema, kahit anong bagay, magpapatuloy at magpapatuloy para magawa niya ang pinapagawa ng ating Panginoon. Kaya tinawag tayong warrior, hindi lang tayo warrior po. Marami tayong pwedeng bagay, pero ang gusto ng Lord, yung devotion mo sa Kanya. Hindi yung nagsusulat ka, yung paano mo ka nagsuserve sa ating Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng ating Diyos? Kaya, kamusta ang paglilingkod mo sa new season? Kamusta? Kung same lang ang paglilingkod mo, hindi ka makaka-enter sa new season. Even as a church. Kung same lang ang paglilingkod natin, hindi tayo makakapunta sa new season ng church natin. And lahat tayo dapat dito kasali. Lahat tayo dito dapat naglilingkod. At yung puso natin, imagine nyo, kung lahat tayo nag-aalab ang paglilingkod natin sa ating at katulad ng mentality ni David, Lord, hindi ako mag-serve sa'yo or hindi ako magbibigay sa'yo. That cost me nothing. Malamang, anong church meron po tayo? Kahapon nasa CCF po kami ng aking asawa. Alam niyo po ang bilang nila? Ilan? Nasa 30,000 daw po sila. Every Sunday. Every Sunday. Tinanong ko, ilan po yung mga nagsiserve po sa inyo, pati volunteer? Sabi niya naman nila, hindi naman lahat, 50%, pero 50%, 15,000 nagsiserve. Kaya tingnan nyo kung ano yung church na meron sila. What if, church, kung lahat tayo kalahati dito, talagang nagsiserve tayo kay Lord, anong church meron po tayo? At katulad ng mentality ni David, anong church meron tayo? Malamang, hindi na tayo dito po. Kung na-imagine nyo, yung mga magagandang church, kung lahat tayo, ginagawa natin pinaka-the best para sa Lord, malamang, kaya tayong i-bless ng Lord. At may sarili na tayong lupa po. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ang ating Diyos? And then number 3, recognize every work for God is important. Amen po ba? Lahat po ng ginagawa natin, gusto ko po sabihin, lahat ng ginagawa natin ay importante sa paningin ng ating Panginoon. Amen? Kahit anong ginagawa mo, kahit ano pa ang hinahawakan mo, lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon ay importante. My question is, sa new season ng buhay natin ngayon, church, tingin kayo sa akin. Gusto ko lang i-check. Masaya ka pa ba sa ginagawa mo? Importante ang ginagawa mo sa Lord. The question is, masaya ka pa ba sa ginagawa mo?
Okay. Etong patunay na kailangan sa ginagawa mo, masaya ka sa pagsaserve. Tingnan natin yung verse na to. Pakita natin. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong ginagawa po talaga. Ito ba, reminder lang ba, hindi natin kayang lahat. Okay, gusto ko lang i-remind sa mga outreach natin yung mga outreach pastor natin, hindi nila kaya lahat. Minsan sila na magpipreach, sila pa maglilinis, sila pa magko-computer. Ang mahirap, sila pa yung tutugtog. At sila rin yung closing prayer. At sila na rin po sa offering. Baka talagang kumanta po talaga yung mga outreach pastor natin, Lord, I offer my life to you na. Dahil siya na po lahat. Outreach, tulungan natin yung mga pastor natin. Tulungan natin. So sabi dito, malinaw, lahat tayo ay meron. Ay, ito naman, reminder din pala, sa mga outreach pastor, humingi naman din kayo ng tulong. Hindi parang, nahihiya akong sabihin, nahihiya akong pagsabihan. Sabihin nyo, ako naniniwala naman ako ng mga outreach member natin, mababait yan. Tama ba, outreach member? Or volunteer? Willing silang gawin ang lahat ng bagay. Mababait yung mga yan. Mababait! Okay? Okay? Masunurin yung mga yan. Baka tayo rin minsan mga pastor, nahiya lang tayo magsabi. Sabihin lang natin sa kanila. So sabi dito, member, and this member do not have all the same function. So in Christ we, though many form one body, and each member belongs to all the others, next, we have different gifts. Okay, tama po ba? May mga iba tayong gifts. Meron dito, tumutugtog, nag-usher, lahat, nagpipreach, magaling sa admin. So sabi daw, according to the grace given to each of us, if your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it's serving, then serve. If it's teaching, then teach. Next. If it's to encourage, then give encouragement. If it's giving, then give generously. If it's to lead, do it. Sabi nga natin sabay-sabay nakapula, do it. If it's show mercy, do it. So ang malinaw, church, bawat ginagawa mo at dapat do it diligently. Buong husay. Kasama ang pagiging masaya. Ako, in fairness, sa Smile Ministry, pag pumasok ka, walang nakasibangot. Tama ba, Smile Ministry? Okay? May nakakita po ba kayo? Wala naman po, di ba? Wala po nakasibangot. So dito naman sa praise and worship natin, walang... Kasi, masaya sila. Eye mover. No? Sabay-sabay. Sumayaw. Especially the choir. Minsan, hindi ko na alam kung ano sila. Eye mover ba sila or choir pa ba sila? Sa sobrang saya din ang ginagawa ang isang bagay. The question is, nire-recognize ng Lord yung ginagawa mo. Pero ang tanong, masaya ka ba sa ginagawa mo? Praise Church, kung saan ka tinawag ng Diyos, do it diligently at may kasayahan sa puso. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Hindi ka nilagay dyan ng Diyos na wala lang. Hindi ka nilagay ng ating Panginoon para pahirapan. Kasi dyan ka nilagay, dyan ka gagamit. Ito yung problem. Minsan, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Warning. Warning to. Kapag ibinigay sa iyo ng Diyos, ingatan mo. Kasi kapag nakita ng Diyos na hindi ka nagiging tapat or masaya sa ginagawa mo,
pwedeng kunin ng Diyos yung mga bagay na ibinigay niyang pagkakataon sa iyo. Amen po ba? Kaya sa bawat outreaches natin, bawat naglilingkod, do it diligently at may kasiyahan sa ating puso. Amen po ba? Pwede na natin palapakan ng malakas ang ating Panginoon. So, nire-recognize ng Lord yung ginagawa natin. Number 4, ito yung be aware. Verify motivation. Tingin kayo sa akin. Bakit kayo nagsiserve kay Lord? Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Because may talent ka. Kaya ka nga nandun may galing ka na ibinigay sa'yo ng Diyos. Ito yung pinaka nakakatakot. Sometimes sa paglilingkod po natin, sometimes sa mga bagay na ginagawa natin, lalo na kung magaling ka, lalo na kung ikaw ang sabi mo magaling ka, ito yung maging mawala sa atin. Praise Church, tapos na tayo dito. Yung pagiging word na entitled. At naniniwala ako sa Praise Church, walang entitled. Tama po ba? Yung pagiging entitled, hindi nila ako maaalis dyan, ako pinakamagaling dyan. Hindi ako maaalis dyan dahil ako ang pinaka-importante sa team na yan. Sometimes, pumapasok sa isip natin. Verify. Ano yung motivation mo sa paglilingkod? Kung ang motivation mo, makita lang yung talent mo, and not give glory to God, verify mo. Kung gusto lang makita sa gitna, ng tinininong ka, aling tininiw? Yung mga nagigitara, or na dito sa worship team, pakita mo lang yung talent mo, verify your motivation. Or may mga pinapakita kang bagay, ano ba motivation mo? To give glory to God? Or kunin mo ang glory? What is your motivation sa pagsaserve mo sa ating Panginoon? Tingnan niyo itong verse na to. Proverbs chapter 4, verse 23. Pakita natin, kuya, yung verse muna. Gusto ko muna ipakita itong verse na to. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sa mga nagsiserve sa Lord, always guard your heart. Kapag hindi mo ginard ang puso mo, magkakaroon ng problema. Kapag hindi tama ang motivation mo, magkakaproblema. Alam niyo po ako sa Alab, kilala ko sa mga youth. Alam nila, kapag nakikita ko, kapag mahal mo ang instrument, more than sa ginagawa mo o mag-give glory sa ating Panginoon, stop ka muna, upo ka muna, anak. Alam nila yon. Stop ka muna. Baka mas mahal mo na yung gitara kesa sa pagsaserve sa Lord. Kasi pwede tayo dumating sa ganun na maging entitled ka na Lalo kung magaling ka. Sa akin kasi, di ba hindi magaling yung team, basta marunong sumunod at talagang alam mo yung purpose niya. At tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Yun ang mahirap kapag medyo magaling, nagiging entitled, hindi nila matatanggal. Sino nagsabi? Sabi ko nga lagi sabi, kahit sino pwede tanggalin, kahit ako. Pastor, sa mga outreach, kahit tayo pwede tayo tanggalin ng Lord. Pwedeng maipalit pag naging mali ang motivation natin. Sa mga pastor ng outreach, lahat tayo pwedeng palitan. Yan ang gusto ko sabihin sa inyo. Even ang primary, pwedeng palitan. Lahat tayo ay pwedeng palitan po. Lalo na pag mali ang purpose natin. And sa atin din po, pag mali ang purpose natin, pwede kang palitan ng Lord. Amen?
Kaya nga sabi nga natin dito, no? Sabi ni Craig Rochelle, ang ganda lang sinasabi ni Craig Rochelle dito. Pakita natin, kuya. And nag-strike sa akin to. Don't seek to be important. Instead, be faithful. If you remain faithful, God will make you what you are doing important for Him. Amen? Sabihin mo, kapatid, hindi ikaw ang topic, hindi ikaw to. Okay? Sabihin mo, hindi ikaw to, kapatid. Okay? So, sinasabi natin dito, ano ang importante sa Lord? Be faithful. Kung nasa worship ka, be faithful. Kung ikaw outreach pastor, be faithful. Kung nasa usher ka, be faithful. Kung nasaan ka man, kung ikaw ay nagtatights, be faithful. Whether ikaw ang pinakamalaki, alam mo sa sarili mo, pinakamalaking mag-tithes, hindi kailangan ng tithes ng Lord. Yung pinakamalaking tithes mo, ang kailangan ng Lord, be faithful. Maging tapat ka sa pagbibigay sa ating Panginoon. Ang laki nga, pero alam mo sa sarili mo, ay, ako ang nagbibigay dito, very conscious ka. Mas maano pa ang Lord, matutuwa ang Diyos. Hindi ganun kalakihan, pero faithful nagbibigay sa ating Panginoon. Ang kailangan ng Diyos natin, maging tapat tayo. Praise Church, as we enter sa new season ng buhay natin, or new season ng church natin, ang kailangan ng Diyos, maging tapat tayo. Amen? Palakpakan natin naman ang ating Diyos. Ang pagiging tapat, ang kailangan ng ating Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos. Yung talent natin, yung talent kasi bigay ng Diyos yan eh. Pinapagamit lang natin sa ating Panginoon. Whatever na meron tayo, ito ay bigay ng Diyos. Anong kailangan natin? Maging tapat ka. At pag nakita ng Diyos na naging tapat ka sa lahat ng pinapagawa niya, the Lord will reward you sa katapatan mo. Amen? So ngayon, tingnan na natin. Sabi nga natin, number 1, solve problems. Number 2, ensure devotion. Number 3, recognize every work from God is important. And number 4, verify motivation. Pag ginawa natin to, anong gagawin ng Diyos? As a praise church, ginawa natin to. Number 5 is, expect God to work. Amen? Sabi nga natin, na-solve ang problema. Yung passion mo, binago mo. Right? Naging tapat ka. Okay? Ano pang gagawin ng Diyos? Pag nakita ng Diyos, tayong praise church ay naging tapat sa ginawa natin, expect God to work. So sabi nga natin, tingnan natin itong 5 na to, yung number 5 puntos na to. Sabi nga natin, number 1, solve problem. Ensure devotion. Recognize every work for God is important. Verify motivation. And expect God to work. So, praise church, our new season, new serve or new passion ang gustong gawin ng Diyos natin sa bawat isa. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ang ating Diyos? Bagong paglilingkod, nag-aapoy na paglilingkod para maranasan natin ang new season ng buhay natin. Sabi ko nga po, 23 years ang church natin. Ako po, naranasan ko po at nakita ko po paano nagsimula ang Praise Church. Kanina may mga nakita na kayong picture sa video. May gusto lang lagi, alam mo itong mga picture na to, gusto ko itong gawing kung magkakaroon ng talagang museum and church, ito yung mga talaga eh. Mga, ang tawag doon, memorabilia or talagang mga, makikita natin paano nagsimula. Ito yung mga taong nagsimula talaga. At kung pagsaserve lang ba, wala akong maka-question sa mga taong to.
Sometimes kasi minsan pag pumasok ng entitlement natin, minsan pumasok tayo sa church na minsan 3 years ago, ganito kami maglingkod ganito. Pero itong mga taong itong papakita ko sa mga picture, ito yung mga matatagal na. Kumbaga ang tawag natin sa kanila OG. Okay, kami sa mga gang ang tawag namin OG. Sila yung mga leader. Okay, pakita ko lang. Paano nagsimula? Okay, nakita niyo po ba si Pastor Boy? Bigotilyo pa, no? Parang nakita niyo si Christopher De Leon. Alam niyo si Tatay Loy, di ba? Okay. Napakalamig dyan sa lugar na yan pag nag-gather kami. Diyan nagsimula ang Praise Church. Napakainit. Kaya dapat maranasan niyo rin. Pero hindi, gagawa ang Diyos dito sa Praise Church natin. No? Kung may mga nakikita pa kayo dati, yung mga iba dyan, kinuha na po ng ating Panginoon. Pero sila yung nagsimula ng Praise Church. Kung sasabihin na 23 years, sila yung mga 23 years na naglingkod sa Diyos. Sila yung nagsimula na hanggang ngayon, on fire pa rin. No? Sumunod. Kita-kita nyo po kung sino-sino po yun nandyan. Yan ang mga OG ng praise and worship. Ate Lee, tulad ng mga agila. Ang pinaka-paborito niyan na lineup. Sila Kuya Jeff, Ate Nemia, Ate Joyce, Nanay Puring. Sila yung mga matatagal na in term of serving. Pero, kailan mo narinig, nagreklamo yan sa pagsaserve? Kailan mo narinig yan, pinagmalaki nila na nagsaserve sila ng getong taon na? Wala. Wala kayong narinig sa mga taong yan. In term of serving, grabe, na hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila yung part nila. Kung meron man kayo hindi nakikita dyan, sila Tita Lisa, matatagal na. Kung hindi ko man kayo ma-mention na 23 years, nandito na kayo. Sino yung dito 23 years na, kasama na sa Praise Church? Come on, taas ang kamay. Yan. O, na hanggang ngayon nandito na, pero hindi sila nagreklamo. Sumunod. Yan. Mga OG ng prayer. Ate G, Nanay Puring. Kilala niyo na kung sino yung nakataligod. Ninang Beck. So sila yung mga, kung dati ang dami natin nagpipray ngayon, dati 3 lang. Pero never kong narinig at sinumbat ang pagsuserve nila sa Lord. At kung meron man talagang pwede magsabi, what is Praise Church? Yung mga taong yan. Wala akong masasabi sa mga taong yan. They faithfully do the ministry sa ating Panginoon. Sumunod. Sino yan? Ate Chen. Ate Tascom, payat po. Okay? Iyan ang mga youth nun. Na ngayon, dati ganyan lang po ang youth, namin, youth hub. Youth hub na po yan, social na po yan. Sa may gilid niyan, meron niyang barbecuehan kala Ate Nemia. After namin mag-youth namin, diyan kami pumupunta. Pag wala kami mapwestuhan, diyan lang kami. Tent lang, talo-talo na. So ngayon mga youth, napakapalad nyo, lahat ibinibigay na sa inyo. At kung sasabihin sa akin ng mga youth, Pastor, naglingkod naman ako. Tingnan nyo yung mga nauna, paano naglingkod sa Lord. Kalsada lang, talo-talo na. Hindi nila tinitignan yung mga bagay na yan. Hindi nila tinitignan kung ano yung meron, pero talo-talo na. Kaya may youth na nagpatuloy dahil sa mga taong yan. And we need to thank sa mga taong yan. Pero never mo sila narinig for how they do service. Next. Kids Church. Wow. Kita niyo po yung Kids Church. Nandiyan pa si Wesley. Si Wesley yung nakaputi na semi-kalbo sa dulo. Kamukha niya talaga yung si Barbara. Okay? Kamukha niya si Barbara. Nandito ba si Rocky? Rocky, nandito na ba kayo nun? Nandito na ba kayo nun? O sino yung mga dito, mga dating Kids Church ngayon? Ngayon, may mga asawa. Taas ang kamay. Come on, sila Rocky, sila Marjo,
Tingnan nyo, hanggang ngayon nandito sila Michael, no? Nagpapatuloy, nagsuserve. Sila yung naka-witness ng 23 years of God faithfulness. Pero nandito pa rin sila. Amen po ba? Ano sumunod? Tingnan niyo po yung itsura ng praise church nun. Ang ganda po, di ba? Kapag tumingin ka sa langit at nag-praise and worship ka, kitang-kita mo ang glory ng ating Panginoon. Bakit? Kasi kitang-kita mo yung langit. Doon mo talagang bubuksan at durungawan ng langit. Pag umano ka, praise church, dito tayo nanggaling. And see what the Lord has done in 23 years sa mga hero natin na nagsuserve kay Lord. Yung mga dati nagserve ng 23 years, they are hero of our faith. Right now, naririp na lang natin ang mga pinagsuserve nila. Hindi dahil ngayon, kundi kung paano nagtanim ang praise church ng paglilingkod. At dahil natuwa ang Diyos, binigyan tayo ng malaking lugar, binigyan tayo ng 10 outreaches, and expect God to work in new season of our life in our church. Amen po ba, praise church? So ngayon, pupunta tayo sa new season. Bakit ko po ginawa yun? Gusto ko pulong reviewin. Kasi alam niyo po, every time I see that picture, hindi nagbabago ang faithfulness ng Lord. And whatever we have ngayon, dahil sa mga paglilingkod na mga dati, pagpapagal, pagpipray, at we thank you sa mga nagsiserve noon na hanggang ngayon na nandito. Balikan lang natin huling picture. Balikan natin huling picture. Okay. Actually, nandyan ako. Hanapin niyo kung nasaan ako dyan. Ako po yung semi-kalbo na nakaupo. Ako po yan. Nakaupo lang po ako nun. Nakaupo lang. Dating meron, gumaganon lang. Yes! Dati kasama lang ako sa youth dahil, syempre, youth camp, masaya. Sama ako. Kasama lang ako ganun. Si Pastor Lloyd magpapapunta sa mountain. Sama ako kasi masaya. Dati meron. Pero till now, because I received the word from God sa mga ganyang gawain, tumugon ako sa panawagan ng ating Panginoon. It's time to serve God. At ngayon, nasa harapan niyo ako, bunga po ako na magpagtsatsaga at pagpapagal ng mga dating nagpipray sa akin. Sila Pastor Boy, tinuruan ako niyan about sa Talavera. Kasama ako niyan. Okay? Doon tayo maraming natutunan. So ngayon, Praise Church, kung dating nakaupo ka niyan katulad ko, I pray this new season, get in the game. Lahat tayo kasama sa panawagan ng ating Panginoon. Amen po ba? Pwede po ba tayong tumayo lahat? Now, sabi nga natin, serve. Serve with God. Do your best. Gawin ang pinakamainam. New season. Praise Church, walang maiiwan. Lahat ng gagawin mo sa Lord, wala pa tayong ministry fair, magkakaroon po tayo niyan. I just reminding you, lahat ng gagawin niyo sa Lord ay importante. But do it faithfully. Do it na may kasiyahan. Baka ito yung kailangan natin i-renew. Praise Church, more than anything, tayo muna i-renew ng Diyos for this new season ng church natin. Tayo muna baguhin ng Diyos. Tayo muna i-renew para maka-enter tayo at maranasan ang new season ng buhay po natin. Now, ano ang maibibigay mo sa Lord? Ano ang maibibigay mo sa Lord na nasa Kanya na lahat?
Your faithfulness, pagiging tapat, yun lang. Yun lang. Ang kailangan ng Diyos, maging tapat ka sa Kanya. Dahil nalulugod ang Diyos sa tapat na puso po. And now, kanina kinanta natin, yung Lord I offer, ang may bibigay mo lang naman talaga, sarili mo sa Lord eh. Hindi mo kayang pantayan. Galing mo, siya nagbigay. Pera mo, siya nagbigay. Skills mo, siya nagbigay. Trabaho mo, siya nagbigay. Ano may bibigay mo? Yung buhay mo, ipaglingkod mo sa Kanya. Amen? Pwede ba natin to, habang ilaano po natin to, kantahin natin muli, na sinasabi, Lord, mag-response ako sa iyong panawagan. Let's continue to be in the presence of the Lord. And let's offer our lives to Jesus. Amen? Pwede po ba natin sabay-sabay pong palakpakan pong muli ang Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, God. Let's sing it out. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Minsan po, All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. use it for your glory. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart and all of my praise, my heart and my Come on, praise church. I lift it to you. Hallelujah. Lord,
Ngayon we are entering or nilalakaran na natin ang new season. Papunta na tayo sa 24th year natin. And I pray as a Praise Church, maranasan talaga natin yung new season, hindi lang same. Pero yun nga, let's renew our passion and love for God. And be faithful to serve the Lord our God. Amen? Ngayon, mag-uumpisa yan. Mag-uumpisa yan sa isang step. If you are first time mo lang dito, no? Unang attend mo lang, unang sampa mo lang, magsisimula yan. If you want to experience and to serve God, pwede po bang itaas mo lang kamay mo kung first time ka? Kung first time ka, thank you. Kung first time ka, thank you po. Nagsisimula yan once you accept the Lord, our God, as a Lord and Savior. At gusto mong maranasan yung new season ng buhay mo, first, tanggapin mo muna ang Diyos. Ngayon, kung ikaw naman, Lord, I want to renew my covenant to you. No? Na Lord, gusto kong maranasan yung new season ng buhay ko or recommit my life. Sunod lang din kayo sa aking panalangin po. No? Sige, sunod tayo sa panalangin. Panginoon Jesus, inaamin ko po na ako'y nagkasala at nagkasala sa iyo. Panginoon Jesus, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula ngayon, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Ngayon, sabi ko nga kanina, kung ikaw naman, kung gusto mo i-renew, mag-renew sa passion mo, or baguhin yung pagsaserve mo kay Lord, pwede bang itaas mo yung dalawang kamay mo na Lord, gusto kong baguhin kung paano ako nagsaserve sa iyo. I want to ignite my passion to serve you, my Lord and my God. Panginoon, nakikita niyo po ang bawat kamay na nakataas, Lord. I pray for new revelation, new season sa kanilang buhay, O God, Lord. I pray, yung bawat kamay na nakataas na po yan, O God, Lord, gamitin niyo po to expand your kingdom, O God, Lord. Gamitin niyo po sila. And I pray, O God, Lord, na matumugon po sila sa inyong panawagin, O God, Lord. And I pray, O God, Lord, as a Praise Church, Lord, mararanasan namin ang new season, O God, Lord. Mararanasan sa amin yung panibagong dating ng mga tao na nadi-disciple, O God, Lord. Mararanasan namin yung new fire every time na nag-worship kami, O God, Lord. Mararanasan namin, O God, yung talagang overwhelming miracle after miracle sa new season ng church po namin, O God. Kaya, Lord, we thank you. We give you all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Let's watch the video po. Years of God's faithfulness. 23 years, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi ho kami ganun kagaling, hindi kami ganun kahusay. Sinasamahan lang talaga kami ng Diyos. Na sa kanilang bagong season ay merong showers of blessings. Wala pong kaduda-duda, I do believe with all of my heart, on the 24th year and onwards, I believe Praise Church will receive an abundant showers of blessings mula po sa Panginoon. In our spiritual lives, seasons are designed with the purpose of
greater maturity and fruitfulness in our lives. We can't stop His love for us. It goes on and on. No, we can't stop His love for us. It goes on. In the moment, we will sing of Your love. May panahon na tayo ay alipin ng mundong ito, alipin ng kasalanan, pero sa biyaya ng Panginoon, tayo ay Kanyang niligtas. Bagamat iba-iba po ang season natin, hindi ko alam kung gaano katagal sa inyo. But for me, it took God 27 years to save me from this world. We will exalt. So we'll sing Happy anniversary, Fraser! again. Your love always will endure. So we'll sing it again. Sing it again forevermore. No, we can't stop His love for us. It goes on and on. No, we can't stop His love for us. It goes on and on. No, we can't stop His love for us. It goes on and on. Every day it will go on and on. In Your presence. Ano ang babaunin mo para masiguro na makarating ka sa promised land? Baon ito, baon. Hindi galing sa iyo, kay Lord lahat ito. Ano? Yung kasiguruhan ng Kanyang pangako, yung pagsama niya, yung kumpiyansa ng Kanyang pagsama, at ang sentro ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Pag meron ka nitong tatlo, kahit gaano kahirap ang new season mo, sigurado, pasok ka. Sing it again, sing it again. Your love always will endure. So we'll sing it again forevermore. No, we can't stop His love. No, we can't stop His love in this world. No, we can't stop His love. His love will go on and on, on and on. No, we can't stop His love. No, we can't stop His love. No. Speak po. Ilan po yung mga kasama? Taas po yung mga kamay. And this is the good news po, no? Meron pa pong few slots left po. Meron pa po tayong 1-9
19 slots na natitira po. Kaya po, sa mga gusto pa pong magsama ng kaibigan o sumama na nandito ngayon, punta lang po tayo kay Ate Geraldine Candia ng Rebecca Network. So taga-Alab din po si Ate Geraldine. Or kung di niyo po kilala si Ate Geraldine, lapit po kayo sa inyong mga leaders na nasa Alab po. Again po, sa mga gusto pa pong sumama, may 19 slots pa po na natitira. So masaya po ito kasi kasama po dito yung iba't ibang youth ng ating mga outreaches. So hindi lang po sa main, sa QC nandun po, Santa Cruz, Malabon, Santa Maria, name it. Lahat po ng outreaches may kasama pong youth dito. Kaya wag po natin palagpasin itong bagay na to. Again, Ate Geraldine Candia po ng Rebecca Network ang pwede nating lapitan. And kaya po next week, no, since June 7 and 8 po ang ating camp, no, Friday, Saturday, wala po tayong Alab sa June 8. Okay, dahil nasa camp pa po sila. But after June 8, tuloy-tuloy na po ulit ang ating Alab services, Alab festivals. Abangan niyo po, marami pong inihanda ang Alab team para mas ma-excite pa po at ma-cater pa po natin ang ating mga youth. So palakpakan naman po natin muli ang Alab team. Ayan. So this time po, tinatawagan na po natin si Kuya Ver ng Jabez Network for our tithes and offering. Yes, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tanghali na pala. Sino po ang na-bless sa inyo sa unang season o sa bagong yugto ng ating buhay sa pinag-usapan kanina? I'm sure blessed tayong lahat. Harapan natin, tayuan natin ang ating bagong season. Huwag tayong manatili na lang na nakaupo. Dumako naman po tayo sa pagkakaloob, no? Sa pagbibigay. Alam niyo po, reminder na lang sa mga datihan na mga nagkakaloob, yung ika-10% ng ating pinagtrabahuhan ang ibibigay natin sa Lord. At doon po sa mga bago, hindi po ito mandatory. Aralin niyo po muna, pag-aralan niyo pong mabuti, bago po tayo maghandog. Totoo po, ang pagkakaloob ay isang bukal sa ating kalooban, sapagkat ito'y nagagawa natin ng malinis. Wala tayong ibibigay kung may binigay ang Diyos, dahil ibabalik lang natin ito sa Kanya at sa Kanya ito nanggaling. Kaya ang ating pagkakaloob ay sanayin na po natin. Kung hindi po tayo sanay magbigay, ito na po yung chance, ito na po yung panahon para tayo ay magkaloob. Aralin po natin ang puso natin na sa maliit na pamaraan ay makapagbigay po tayo. Sa ganito pong pamaraan, makakatulong po tayo sa malaking gawain ng ating simbahan. At may pangako po ang Diyos kapag ang tao ay gumagawa ng mabuti. Puntahan po natin yung sa Ezekiel 34, verse 29 to 30. At ito po yung sinasabi, ito po yung pangako ng Diyos. Bibigyan ko sila ng matabang lupain na magbibigay ng masaganang ani para hindi sila magutom o kutyain ng ibang bansa. Pansinin ninyo, bibigyan daw tayo ng masaganang lupain. Ibig sabihin, maaaring ipagkaloob sa atin ay yung isang malaking negosyo. Ipararanas ng Lord sa buhay natin. At umaapaw na pagpapala. Kung ikaw naman ay worker, bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon para fit ka na makakapagtrabaho ka. At maganda ang kita. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng source income para makapagkaloob tayo sa ating Panginoon. Ganun po kabait ang ating Panginoon, no? At ang sabi pa rito, hindi tayo kukutsayin ng ibang bansa. Ikararangal tayo sapagkat napakaganda ng negosyong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Maaaring ang mga dayuhan, i-hire tayo, upurihin dahil sa ganda ng ating pagpapatakbo ng ating negosyo, sapagkat ito ay galing sa ating Panginoon. At sa ating pagbibigay, sino po ba ang sumasama sa atin? Ito po magandang pag-usapan, yung pagbibigay. Sino po ba ang sumasama sa atin? Ang sabi po sa verse 30, at malalaman nila na ako ang Panginoon Diyos, ang kasama nila.
at silang mga mamayang ng Israel ang aking mga mamayan. Ako ang Panginoon Diyos ang nagsasabi nito. So yung ating pagbibigay, yung ating paghahandog, iniingatan pala ni God para hindi mabahiran ng maruming kaisipan. Ganun po ka-secure ang ating ipinapagkaloob. Kaya aralin po natin na tayo magkaloob sapagkat tayo po ang kanyang mamamayan, tayo po ang kanyang nasasakupan, tayo po ang kanyang pinili sa paggawa ng mabuti. Matuto po tayong maghandog, magkaloob sa isang malaking gawain sa ating church. Bago po ako mag-pray, may pinararating po ang ating Panginoon na sa atin lahat, sa puso natin. Ang sabi ng Panginoon, malinis mong ihandog ang galing sa akin. Ang sabi po ng Panginoon. Pray po tayo. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa karunungang ipinagkaloob ninyo sa amin at nagagawa namin na kami ay magkaloob. Nawa, maging faithful ang mga handog na ito. Maging fruitful ang mga handog na ito sa bawat isa. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Greater than the perfect sunrise, greater than the ocean's deep, greater than the highest mountain. Lord, I believe you are greater than the world I see. Yeah, Jesus, you're above everything, and your spirit is alive in me. Yeah, with you I can do anything. You're greater. You're greater. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Greater than all expectation, greater than my wildest dream, far beyond my comprehension. Lord, I believe you are greater than the world I see. Yeah, Jesus, you're above everything, and your spirit is alive in me. Yeah, with you I can do anything. You're greater. Jesus, you're greater. Let's go! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lahat ay tumayo. Let us worship the Lord. There is no one like you. No one can compare to. Jesus, you are greater than everything. There is no one like you. There is no one like you. No one can compare to. Jesus, you are greater than everything. Come on, church. Now, Jesus, you're above everything, and your spirit is alive in me. Yeah, with you I can do it. God is greater. You're greater. Hallelujah. Come on, church. Pwede mo ba makita bawat kamay po pumapalakpak? Sa lahat po ng patuloy pong pinagpapala po ng Panginoon. Let us continue to rejoice in Jesus. Hey! Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. There is no one like you. No one can compare to. Jesus, you are greater than everything. There is no one like
Yeah, Jesus, you're above everything. And your spirit is alive in me. Yeah, with you I can do anything. You're greater. God bless po sa ating pong lahat. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo.